Sinasabi ko lang sa inyo na hawak kong pinakaiingatan yung sikreto. Kaya naman, dapat kayo magpakabait sa akin. Kasi kung hindi, baka ipisi ng utak ko. Mabuti naman at hindi mo na ako pinahirapan na hanapin ka, Helen. Itigil mo na ito, Harwan. Hindi na ito tama. Taliwas ito sa napagkasunduan na tayo mga aswang ay pipiliting mamuhay ng normal. Anong sinabi mo? Nagulat ka ba? O nagsisisi ka na ngayon dahil hindi mo ko kagad pinaslang? Kaya, humanda ka na ngayon! Ano tanda? Mag-aangas ka pa ba sa akin? Tignan mo mukha mo, oh. Para kang basang sisiw na nagmamakaawa. Ano ba kasalanan ko sa iyo? Sinabi ko lang naman ang totoo sa Ali. Nagnanakaw ka naman talaga ng pera sa kaha nila, hindi ba? Nakita kita, kaya kita sinumbong. Saka ba nagagalit? Sa sinumbong kita o sa katotohanan wala kang ibang kayang gawin kundi ang manamantala? Aba, sira ulo pa na itong matandang to eh. Oh. Hindi ko ba nadala? Gusto mo pang masaktan, ha? Matanda lang naman ang kaya mong labanan eh. Nakakatiyak ako na sa iba hindi mo na makayang pumalag. Kung makapagsalita ka, akala mo, kilala mo ako. Para sabihin ko sa'yo, dito sa baryo namin, kinatatakutan ako. Walang pumapalag sa akin. Lahat na nagtatangkang magtaas sa akin, nasasaktan. Pasalamat ka pa ka, sinapak na kita eh. Yung iba dyan, nilumpo ko. Yan ang napapala ng pakialamero. Hindi naman ako nagsisisi na sinumbong kita sa Ali. Kahit nasaktan mo pa ako, kahit na kailan, hindi nakakahiyang magsabi na katotohanan. Ang nakakahiya, yung ginagawa mo. Sinasamantala mo mga taong lumalaban ng pata sa buhay. Habang ikaw naghihintay ka lang kung kailan mo aanihin ng mga bungang hindi naman ikaw ang nagtanim. Eh ano naman ngayon? Anong pakialam mo? Sino ka ba, ha? Makapagsalita ka. Parang ang perpekto mong tao, ah. Diyos ka ba, ha? Hindi ako Diyos. Hindi rin ako perpektong tao. Marami din akong nagawang pagkakamali sa buhay. Pero ginagawa ko makakaya ko para makabawi sa Panginoon. Kaya sana, ganun din ang gawin mo, iho. Hindi pa huli ang lahat. Marami ka pang oras. Bata ka pa para maintindihan ng tunay na kahulugan ng buhay. Wow! Kung makapagpayo to, akala mo ano eh. Dati ka bang pare? Ganyan na ganyan ang mga salita ng bida-bidang pari dito sa amin eh. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Malalaman mo rin na ang mga ginagawa mo ay isang pagkakamali na maaaring maghatid sa iyo sa tarangkahan ng impyerno. Manahimik ka! Tigilan mo na nga ako sa kakaganyan mo. Sa susunod na pakialaman mo pa yung mga gagawin ko. Hindi lang siya pa kang aabuti mo sa akin. Lulumpuin na kitang matanda ka. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi na natin mababago ang katotohanan ng gumawa ka ng pagkakamali. Makasalanan ka. Kailangan mo... Ano? Masakit? Nahihilo ka na ba? Nakakakita ka na ba ng ibon sa ulo mo? Uy, Balong, tama na yan. Hindi ka ba naawa sa matanda? Ang tanda na niya, no? Hindi naman makakalaban yan sa'yo eh. At talaga nakikialam ka? Anong gusto mo? Ikaw na lang? Hindi naman siya nakikialam. Naawa lang ako rito sa matanda. Manong, ano po ba nangyari? Nakita ko siyang dinudukot yung kaha doon sa tindahan ng bigas. Sinumbong ko siya sa tindera. Ayun, nagalit siya sa akin. Uy, wala naman palang masama sa ginawa niya eh. Walang masama? Nakikialam siya sa trip ng ibang tao eh. Tapos walang masama? Masama kasi yung ginawa mo, Balong. Ano ngayon? Magpapakabayani ka para ipagtanggol ang matandang yan, ha? Nakakalimutan mo, Julian. Ako ang pinakamaangas sa lugar na ito. At wala pang kahit na sino ang nagtangkang tumaliwas sa akin. Ikaw, gusto mo rin masaktan? Ha?
Balong naman. Itigil mo na to. Hindi ka naman dating ganyan eh. Naalala ko dati, magkakasama pa tayo naglalaro sa buhanginan. Huh, buwang ka ba? Mga bata pa tayo nun. Nagbabago ang mga tao kapag nagkakaisip. Lalo na kung lumaki siya sa hindi maayos na pamilya. Hindi naman kasalanan ng ibang tao na lumaki ka sa ganong klase ng pamilya. Kasalanan nyo ng mga magulang mong hindi ka inaruga. Kaya sana, huwag mong idamay ang mga tao sa galit mo sa mga magulang mo at sa mundo. Aray! Ano ka ba? Yan ang gusto mo, di ba? Ang magpakabayani. Magiging bayani ka lang kapag nasaktan ka. Balong, hindi pa huli ang lahat. Bago ka na. Huwag mo sirain ang buhay mo. Huwag ka makialam. Wala kang alam sa pinagdaraanan ko. At hindi naman kita close ah. Itiko mo yung bibig mo dahil baka lumpuhin kita dyan kapag ako nainis sa'yo. Hindi na nakapagsalita ang binatang si Julian nang sakalin siya ni Balong. Nabahala naman si Mang Ruel nang makitang namumula na ang mukha ng binata. Agad siyang lumapit at tinulak ng malakas si Balong. Patawa-tawa lang ang lalaking yun, na parabang normal lang para dito ang manakal ng tao. Magtanda na kayong dalawa ha. Lalo ka na matanda ka. Kasi kung makikialam pa rin kayo sa mga gusto kong gawin, baka makita na lang yung katawan nyo na isang umaga, palutang-lutang na sa ilog. Ano? Naiintindihan nyo ba ako? Tumango na lamang si Julian sa takot na masaktan ulit. Umalis sila Balong kasama ang mga kabarkada nito na patawa-tawa lang din. Napabuntong hininga na lamang ang matandang si Ruel at nakaramdam siya ng awa para sa binatang si Julian. Ayos lang ho ba kayo? Nadugo po palang labi nyo ha. Wag mo akong intindihin. Ikaw nga ang dapat kong tinatanong yan eh. Kasi ikaw tong mas nasaktan ng lalaking yon. Ayos lang naman po ako. Kayo ba? Saan po ba kayo nakatira? Parang hindi po kayo pamilyar sa akin eh. Hindi po ba kayo taga dito? Isa akong manlalakbay. Ilang araw na akong naglalakbay at naghahanap ng magandang baryo na matutuluyan. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa akin dito. Pasensya na kayo kay Balong. Maangas po kasi talaga yun dito eh. Pero kung wala kayo mapupuntahan, gusto niyo po bang pansamantalang tumuloy muna sa bahay? Sigurado ka ba, iho? Hindi naman ba ako nakakaabala sa'yo? Hindi naman po. Mag-isa lang naman po ako sa bahay namin eh. Ay, maraming salamat naman. Wala kasi talaga akong matutuluyan. Ako, baka gumawa na lang ako ng barong-barong sa tabi-tabi. Wala pong problema. Naawa po kasi ako sa inyo, lalo na nang malaman ko na wala naman pala kayo mapupuntahan. Napangiti na lamang ang matandang si Ruel. Naglakad na rin sila paalis. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ni Julian. Mahaba ang bahay. Yari lamang ito sa kahoy pero maganda ang pagkakagawa. Ang bakura naman, mayroong mga tanim na gulay at kung ano-ano pang prutas. Malinis at malawak din ang paligid. Napangiti na nga lang din si Mang Ruel dahil natuwa siya sa pagiging organisado ng bakuran ng binata. Maganda ang bakuran mo, iho ah. Sigurado ka bang ikaw lang talagang mag-isa rito? Opo, ako lang po. Upo muna kayo dito sa gilid oh. Sasagutin ko lang pong linisin yung mga kalat sa loob. Kukuha na rin ako ng panggamot dyan sa sugat nyo. At sasabayan ko na rin po ng pagkain. Ay, nako. Napakabait mo naman. Hindi mo naman ako kilala pero tinutulungan mo ako. Dapat lang naman pong magtulungan ng mga taong mabubuti, di po ba? Tama ka naman dyan. Pumasok na rin ang binata sa loob. Mga ilang sandali lang ay pinapasok na rin si Mang Ruel. Unang kagat pa lang ni Mang Ruel sa tinapay na pinalamanan ng itlog, naalala niya na kagad ng mga araw niya bago siya naging manlalakbay. Madalas kasing ganoon ang kanyang kinakain tuwing umaga. Ako na lang po mag-isa rito. Nakarang taon lang po kasi namatay ang nanay at tatay ko. Pumunta po kasi sila sa Maynila para magtrabaho. Pero sumama sila sa isang malawakang kilos protesta.
Napasama sila sa mga minalas na tamaan ng mga ligaw na bala. Pag uwi nila dito, mga nasa kahon na sila. Wala na ako nagawa. Naiyak na lang ako. Ay paumanhin kung yan ang dinanas mo. Maging matatag ka pa sana sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. May plano ang Diyos sa iyo, iho. May plano ang Diyos? Ano pong plano? Hindi ko po kasi maintindihan eh. Kasama po ba sa plano niya na mawala ang mga magulang ko? Plano niya po bang gawin akong matatag kaya kailangan kong mawala ng magulang? Hindi ko po talaga maintindihan eh. May mga taong masasama, mga taong mapang-abuso, pero bakit hindi sila yung nawawala sa mundong ito? Sila lang naman ang nagdudulot ng kaguluhan eh. Ang mga magulang ko, pinaglalaban lang nila karapatan nila para puksain ang korupsyon. Pero bakit sila nawala? At bakit hindi ang mga kurakot na politiko ang kinukuha ng Diyos? Ang nararamdaman mo ay ginagalang ko ng lubos. Pero ito ang palagi mong tatandaan. Hindi kailanman ginusto ng Panginoon na magdusa mga tao. Nangyayari ang masasakit na parte ng buhay natin para iligtas tayo sa mas madilim na kapalaran. Huwag kang mawawala ng pag-asa, iho. May magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo. Kailangan mo lang magpatuloy. Maraming salamat po. Pero, pastor po ba kayo? O dating nasa simbahan? Ang galing niyo po kasing magbigay ng payo eh. Medyo gumaan po yung pakiramdam ko. Alam mo kung ano ako. Isa akong albularyo. Albularyo po kayo? Totoo po? Oo. Bakit? Hindi ka pa ba nakakakita ng albularyo? Wala po kasing albularyo dito sa amin eh. Kayo pa lang po yung kauna-unahan. Ay, ganun ba? Mas maganda pala kung ganon. Kasi meron na rin manggagamot dito sa wakas. Kaya nga po eh. Ang dami pa namang nakakasakit dito kapag maulan. Ay, sandali lang. Hindi ko pa pala nalalaman ang pangalan mo. Ano bang pangalan mo? Ako naman si Ruel. Pwede mo akong tawagin na lang na Mang Ruel. Julian naman po ang pangalan ko. Julian. Matanong ko lang. Yung kaninang lalaki na maangas, sino bang isang yon? Si Balong po. Kababata ko po siya eh. Pero nang magkamuwang nagbagong ugali niya. Yung mga magulang po kasi niya, palagi siyang binubugbog nun. Tapos, hindi man lang siya nadisiplina na maayos. Siga po talaga yun dito. Palibasa, yung ninong niya po kasi yung kapitan dito sa baryo. Kaya kahit na anong gawin niya, binabaliwala lang ng kapitan namin. Pero, ang nararamdaman ko sa kanya, meron pa rin natitirang kabutihan sa kalooban niya. Kailangan niya lang talagang magabayan. Pero nasa tamang edad na po si Balong eh. Bakit kailangan niya pang gabayan eh? Kaya na niyang mag-isip kung ano ang tama at kung ano ang mali. Iho, kahit ang matatanda ay naliligaw rin ng landas. Kaya dapat, inaakay siya pabalik. Yun din naman po ang gusto kong mangyari. Kaso, masyadong matigas ang puso ni Balong eh. Kaya, ayun, hinahayaan ko na lang din. Matapos malagyan ng paunang lunas ang sugat ni Mang Ruel, nilinis rin nila ang magiging silid na matandang lalaki. Pasimpleng humahanga si Mang Ruel sa kabaitan ni Julian. Hindi niya kasi alam kung bakit ganun na lamang ang tiwala nito sa kanya. Gayong hindi naman sila makakilala talaga. Mang Ruel, kapag may kailangan po kayo, nasa kabilang kwarto lang po ako ha. Hindi ko na po isasara yung pintuan ko para pwede niyo akong kalabitin. Malalim po kasi ako matulog eh. Kaya di ako kaagad nagigising kapag katok lang. Ay, iho. Maraming salamat sa tulong mo ha. Nung naglakbay ako, iniisip ko na baka lang kung saan lang ako malagutan ng hininga. Pero ngayon, nandito ako. May matutuluyan. Tinanggap mo ko kahit na hindi naman tayo magkakilala. Hindi ko rin po talaga alam eh.
nung makita ko kasi kayo, naramdaman ko kagad na ako yung dapat tumulong sa inyo. Tsaka, magaan naman po yung pakiramdam ko sa inyo eh. Kaya siguro, ganun na lang din yung pagmamalasakit ko. Alam mo, dahil sa kabaitan mo, may pwesto ka na sa langit, iho. Nako, maraming salamat po pero sana wag po muna ngayon. Pa-reserve muna sa pwesto sa langit. Pumasok na rin ang matandang albularyo sa loob ng kanyang magiging silid. Napapangiti pa rin siya dahil hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kahit na nakaranas ng karahasan, may tao pa rin kumupkop sa kanya. Makalipas lang ang halos 2 linggo, tila unti-unti na rin nasasanay si Mang Ruel sa sistema ng lugar. Mas naiintindihan na niya ngayon na hindi niya dapat iniini si Balong. Sa ilang araw na kasi niya sa lugar, ay nasaksihan niya ang kalokohan ng lalaking barumbado. Nalaman na rin ng ilang residente na isa siyang albularyo. Kaya naman, may mangilan-ngilan na rin namang nagpapagamot sa matandang si Ruel. Ayos lang po ba kayo, Mang Ruel? Mukhang napagod kayo sa sunod-sunod na nagpagamot sa inyo, ah. Ay, oo nga eh. Hindi ako sanay na maraming nagpapagamot sa akin. Noon kasi paisa-isa lang. Pero gusto ko naman ng ganito. Kasi kahit na papano may kinikita ako at nakakapagbigay ako rito sa panggastos natin. Nako, wag niyo na munang ibigay dito, Mang Ruel. Ayos pa naman ang kinikita ko sa pier eh. Itago niyo na lang muna yung kinikita niyo para pambili ng halamang gamot. Ay, sigurado ka ba? Opo. Huwag niyo po munang intindihin yun. Kapag nakumpleto niyo na yung mga dapat niyong bilhin para sa pag-albularyo, saka na lang po kayo magbigay. Ay, ako. Ang bait mo talaga. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Napalingon ng dalawa nang mayroong babaeng nakatayo sa harapan ng kanilang bakuran. Nakasuot ang babae ng pangkaraniwang bestida na halata na ang kalumaan. Ang mahabang buhok naman ng babae ay nakatakip lamang sa dibdib nitong medyo nakalandra. Maganda ang babae. Maputi, malaanghel ang muka at makikita ang pagiging inosente nito base sa mga mata nito. Sino siya? Si Helen po. Pinagpapantasyan po yan ng mga kalalakihan dito dahil sa kakaiba niyang ganda. Mga 4 na buwan pa lang po siyang nakatira dito pero minsan ko lang din siyang makitang lumabas eh. Di kasama ka sa mga lalaking yon. Hindi po. Wala po sa isip ko yung mga ganyan eh. Pakitanong siya kung ano ang kailangan niya. Nakatingin siya sa akin eh. Helen? Anong kailangan mo? Napalitan ko kasi na meron daw isang magaling na albularyo narito. Gusto ko sanang ipagamot tong paa kong napilay. Napatingin agad si Mang Ruel sa paanan ng babae. Nakita niya na medyo namamaga ngayon. Hirap din itong makalakad kaya inalalayan nito ni Julian. Ay, alalayan mo kaming dalawa sa loob. Namamaga ng sobra yung paa mo, miss. Masakit ito. Pero kung gusto mo talagang mas mabilis itong gumaling, gagawin ko ang makakaya ko pero dapat kayanin mo rin. Opo, susubukan ko pong kayanin. Kailangan ko po kasi talaga makalakad na maayos eh. Ay, sige. Sisimulan na natin. Mang Ruel, sa labas na lang po muna ako ha. Aasikasuhin ko na po yung hapunan natin. Kapag may papabot kayo sa akin, siguan niyo na lang po ako. Tumango na lamang ang matandang lalaki. Pinaupunan niya sa mahabang papag ang dalagang si Helen. Paghawak niya pa lang sa paa nito, ay napaaray kaagad ng babae. Maya-maya pa, nilagyan na rin yun ni Mang Ruel ng langis. Mainit ang langis pero nagdudulot ito ng pansamantalang manhid. Ngunit kahit na ganon, nakakaramdam pa rin ng sakit si Helen. Sinimulan ni Mang Ruel ang paghihilot. Malakas ang boses ni Helen nang umabot na talaga sa labas. Nag-aalala na si Julian sa labas dahil ang takbo ng isip ng binata parang hindi hilot ang ginagawa ni Mang Ruel. Base kasi sa naririnig niya sa babae ay para itong umuumon.
Hindi na nakatiis si Julian. Nagmamadali itong bumalik sa loob. Pagpasok niya ay inabutan niyang hinihilot lang ni Mang Ruel ang paa ni Helen. Bakit? Akala ko po kasi Ano? wala ho. Sige po, sa labas na ulit ako. Natawa na lamang si Mang Ruel dahil alam niya kung ano ang iniisip ni Julian. Mga ilang sandali lang ay natapos na rin ang ginagawa niya. Medyo nagkaroon na rin ng ginhawa si Helen. Tumayo ka, miss. Itapak mo ang paa mo. Bakit masakit pa rin? Kaya mo itatapak ay para malaman natin kung nabawasan na ba ang sakit. Ayan, hindi na ganong masakit. Ang galing mo pala talagang albularyo. Hindi naman gaano. Magkano pong ibabayad ko sa inyo? Pwede bang sa makalawa na ang bayad? Kasi wala po akong pera sa ngayon eh. Ang bayad ay hindi naman sa pilitan kaya walang problema. Julian, pakialalayan nga si Helen. Nakakalakad naman na siya ng maayos pero masakit pa rin daw ng kaunti. Hinatid ni Julian ang dalaga sa labas. Kaya na raw nito na mag-isa kaya hinayaan na rin ng binata na maglakad. Agad na lumapit si Julian kay Mang Ruel. Tinitingnan nito ang matanda na parabang sinusuri ng maayos ang tindig ni Mang Ruel. Akala ko talaga kanina may nangyayari na kababalagan eh. Pambihira ka naman. Bakit naman yun ang iniisip mo? Mang Ruel, yung boses kasi ni Helen kanina, parang inaano eh. Kaya yun, napatingin na lang tuloy rito kanina yung mga dumaraan. Ay, ganon talaga. Masakit kasi yung inihilot ko sa kanya. Pero sa kabilang banda, parang masarap din eh. Pero galing niyo pa rin, no? Nakalakad na siya na maayos. Medyo naiilang pa nga ako sa kanya. Kasi yun ang unang beses na may babaeng nagpahilot ng paa sa akin. Kursunada mo, no? Ikaw talaga. Magluto ka na lang at liligpit ko na itong mga kinalat ko sa loob. Napapakamot na lamang sa ulo si Julian. Si Mang Ruel naman ay aminadong naapektuhan din ng kagandahan ni Helen. Unang tingin niya pa lang ay parang nahumaling na siya kaagad. Pakiramdam niya, nahanap na niya ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Isang buwan pa ang nakalipas, tuluyan nang nakilala ng marami ang panggagamot ni Mang Ruel. Tila siya na nga ang naging opisyal na manggagamot ng baryong yun. Kasabay nito, unti-unti ring umuusbong ang pagtingin ng matandang albularyo sa dalagang si Helen. Tuwing nakikita niya yon, pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang bawat araw. Pero pinipigilan pa rin niya ang kanyang nararamdaman. Hindi pa rin siya makausad sa nakaraang nangyari. Ang pangyayari na kung saan ay nagkaroon siya ng pagkakasala. Lumapit siya sa cabinet at kinuha niya roon ang isang larawan na kung saan naroon siya habang nakasuot ng kasuotan ng isang pari. Sa gilid niya ay mayroong isang babae. Ang babaeng naging dahilan kung bakit siya pinatalsik ng mga kalugar niya bilang pari ng kanilang baryo. Galit kasi ang kapitan ng baryo nila noon sa kanya dahil tinutuligsa niya ang mga maling ginagawa ng barangay. Kaya naman gumawa sila ng paraan para lamang mapatalsik siya. Bumuntong hininga na lamang si Mang Ruel. Napapailing na lamang siya. Sa isip-isip niya, kung alam niya lamang na planado lang ang lahat ng yun, hindi na sana siya nagpadala sa tukso. Bakit? May problema ba? May ginagawa po ba kayo ngayon? Wala naman. Gabi na eh. Bakit? Yung kaibigan ko po kasi, mataas ang lagnat niya. Ay, siya sige. Hintay mo na lang ako sa labas. Ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Walang sinayang na sandali ang matandang albularyo. Agad silang lumabas. Pero habang naglalakad sila patungo roon, bigla na lang nilang nakasalubong ang lalaking si Balong. Ngiti pa lang nito ay alam na nilang wala na itong magagawang maganda.
Hindi naman na sana sila hihinto pero bigla silang hinarang ng mga yon. Ep. Nagmamadali kami, Balong. Kailangan kami ng kaibigan ko. Sandali lang. Kakausapin ko pa itong matandang to eh. Bakit? Ano bang kailangan mo? Balita ko kasi, marami nang nakakakilala sa'yo. Ibig sabihin lang yan, marami ka ng pera. Totoong marami nang nakakakilala sa akin. Pero hindi totoong marami na akong pera. Hindi naman kalakihan ang sinisingil ko sa mga tao eh. At saka, bakit ka ba interesado sa pera? Bigyan mo ako ng pera. Uy, bakit ka naman hihingi sa kanya? Nung nakaraan sinasaktan mo siya. Isa pa, hindi ka naman niya kaano-ano ah. Hindi kita kinakausap ha, kaya itiko mo yung bibig mo. Baka mabalian pa kita dyan. Bakit hindi ka magtrabaho para yung perang ginagastos mo galing sa pagod at hindi galing sa pangingikil? Bakit naman ako magtatrabaho kung meron namang magbibigay? Isa pa, dapat lang naman na magbigay ng pera yung matandang yan eh. Kasi nanggagamot nga siya rito sa barangay nang walang binibigay na pera sa pamunuan ng barangay. Bakit? Kawani ka ba ng barangay para maningil? Hindi naman ah. Tama. Nagmamadali kasi kami. Magkano ba kailangan mo? Mang Ruel, Hayaan mo na. Ang pera, kinikita. Pero ang buhay na kaibigan mo hindi natin mapapalitan. 1,000. Isang ano? 1,000 piso. Bigay ka ba? Pero wala naman akong ganong kalaking pera ngayon. maya ka naman uy. Hindi naman pinupulot ang pera tapos kung makahingi ka akala mo meron kang pinatago ah. Bigla na lamang lumapit si Balong kay Julian. Sinakal niya si Julian at naidikit niya sa sasakyan na nakaparada sa gilid. Oo, tama na yan. Huwag mo na siyang idamay. Masyadong maingay ang isang to eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo, wala akong ganong kalaking pera. Kaya wala naman ako maibibigay sa'yo. Kung wala ngayon, di hulug-hulugan mo. Abay, sinuswerte ka naman pala, iho. Sino ka ba? Nagulat si Balong sa sinabing yun na matandang lalaki. Nasanay lang kasi ang binata na palaging mabait ang tugon ni Mang Ruel. Pero sa mga sandaling yon, tila ba parang naiinis na rin na matanda sa inaasal ni Balong. Ano sinabi mo? Sino ako? Baka gusto mong magpakilala ako sa'yo. Nagtitimpi lang ako sa'yo nung nakaraan pa, ha? Huwag mo akong sagarin, bata. Ano? Tinatawag mo akong bata? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hinawakan bigla ni Balong ang kwelyo ng matandang albularyo. Pero laking gulat na lang nito nang biglang hilahin ni Mang Ruel si Balong. Pagilan ng malakas ay diretso itong napasubsob sa lapag. Papalagpasan ang lalaki pero sinuntok yun ni Mang Ruel sa muka kaya tuluyan na itong nadapa. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan ni Balong. Sa sobrang pagkabigla ay wala ring nagawa ang mga yon kundi ang manood na lamang. Sa susunod na apahin mo pa ang isa sa aming dalawa ni Julian. Hindi lang ganito mapapala mo, Balong. Hindi mo pa ako lubusang kilala, iho. Wala kang alam kung saan ako nanggaling. Binitiwan na rin ni Mang Ruel ang binatang si Balong. Agad din naman yung tumayo at pinagmumura ang mga kasama dahil hindi tumutulong ang mga yon. Gigil na gigil si Balong. Hindi nito matanggap na napaya sa harap ng mga tinuturing niyang bataan. May araw ka rin sa akin, tanda! Huwag mo nang tangkain. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Julian, tara na. Nagpatuloy na rin ang dalawa sa paglalakad at narating na rin nila ang bahay ng kaibigan ni Julian. Nakausap lang nila sandali ang mga magulang ng binata at saka agad-agad na rin namang inasikaso ni Mang Ruel ang pasyente. Paghawak niya pa lang sa noon ng lalaking si Abel, naramdaman na niyang hindi normal ang init ng katawan nito. Pero meron siyang hinala na hindi yun basta-basta lagnat lang. May mga nakita siyang mga senyales na ang binatang nilalagnat ay maaring may koneksyon sa nilalang na kung tawagin ay aswang. Pre, buti naman nagkaroon ka na ng malay. Ano ba talaga nangyari sa gubat? Bakit pag-uwi mo bigla ka na lang daw nagkasakit?
meron ako nakita. Kakaiba. Hindi pangkaraniwang nilalang na kawangis ng tao. Ha? Kawangis ng tao? Anong klaseng nilalang yan? Di ko rin alam eh. Basta mabangis siya. Mahaba ang kuko tapos may mga buhok sa braso na marami. Hindi siya normal, pre. Para siyang halimaw. Isang aswang. Aswang? Sigurado po ba kayo, Mang Ruel? May mga nakikita akong senyales sa katawan niya. Hindi sugat. Sadyang mga senyales lang na nakadaupang palad niya ang aswang. Para kasi sa isang normal na tao na gaya nitong kaibigan mo, lalagnatin talaga siya sa oras na meron siyang makitang aswang. Lalo na kung hindi naman mababang uri ng aswang ang nakaharap niya. Kung aswang nga ang nakaharap ko kahapon, ano po bang pwedeng gawin para gumaling na ako? Natatakot ako eh. Kapag natutulog kasi ako, kung ano-anong nakikita ko tungkol sa mga aswang. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka na rin. Kailangan mo lang magpahinga. Ngumiti ng malapad si Mang Ruel para palakasin ang loob ng binata. Matapos ang sandaling yon, ay lumabas na rin doon si Mang Ruel at Julian. Pagdating nila sa kanilang bahay, nasa tapat ang babaeng si Helen. Mukhang kanina pa nito hinihintay si Mang Ruel. Mauna ka na sa loob, Julian. Kakausapin ko lang si Helen. Ruel, abala ka ba ngayon? Ay, hindi naman. Galing lang ako sa kaibigan ni Julian. Ginamot namin. Bakit? May problema ba? Gusto ko lang kasi na makakasama ngayon. Hindi kasi ako makatulog eh. Ha? Makakasama? Sige, dito tayo. Mas komportable ako sa bahay eh. Sigurado ko bang ayos lang sa'yo na may kasama kang lalaki doon? Oo naman. Hindi ka naman masamang tao, di ba? Napatingin si Mang Ruel kay Julian na nasa pintuan. Sumenyas lang din naman sa kanya ang binata na pumapayag siya sa gusto ni Helen. Pagdating nila sa bahay ng dalaga, biglang tumigil si Helen at tumingin sa mga mata niya. Nagtaka naman si Mang Ruel kung bakit. Bakit? Meron ba akong dumi sa mukha? Wala naman. Gusto lang naman kitang tingnan. Bakit naman? Nakakatuwa ka kasi. Nakakatuwa ako. Sa paanong paraan? Hindi ko sasabihin. Tara na. Pasok ka na sa bahay ko. Ipagtitimpla kita ng masarap na tableya. Umupo ang matanda sa gilid. Maya-maya lang ay bumalik na rin ang dalaga. Nung unay inakala ni Mang Ruel na magagandang bagay lang ang kanilang pag-uusapan. Pero hindi niya inaasahan na bubuksan ng dalaga ang usapan tungkol sa mga aswang. Ruel, di ba albularyo ka? E di naniniwala ka sa mga aswang. Oo naman. Naniniwala ako sa mga aswang. Pero bakit ito ang gusto mong pag-usapan? Kanina kasi habang nasa plaza ako para mamili ng mga kakainin ko, may mga narinig ako matatanda na nag-usap-usap. Ang sabi nila, may mga aswang daw na pagala-gala dito sa lugar natin. Sigurado ka ba na narinig mo yon? Wala pa naman kasi ako nararamdaman o nakikita rito. Ewan ko. Yun naman kasi ang narinig ko eh. Pero totoo mga aswang. Dati kasi Ruel, nakita ko na mga yon. Natatakot na nga ako eh. Paano kung totoong umaaligid sila sa lugar natin? Baka mamaya, isa ako sa mabiktima nila. Kung totoo mang nandito na mga aswang, huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Nandito ako para protektahan ka. Talaga? Oo. Ngayon na wala pa sila, ihahanda ko na ang sarili ko. Malakas din naman ang kutob ko na unti-unti na naman silang lumilitaw sa mga baryo. Bago pa sila makarating dito, ihahanda ko na ang sarili ko. Kahit na wala naman akong higit na lakas para labanan sila, handa akong ipagtanggol ang mga tao. Lalong-lalo ka na. Lalong-lalo na ako? Bakit? Espesyal ba ako sa'yo?
Oo, espesyal ka sa akin. Ewan ko, 1 buwan pa lang naman tayo magkakilala pero parang mahalaga ka na sa akin. At kahit parang lolo mo na ako, kapag nakakausap kita, pakiramdam ko magkasing edad na lang tayo eh. Pareho lang naman pala tayo ng nararamdaman. Ibig ba nitong sabihin Oo, gusto rin naman kita. Nagkatitigan ng dalawa. Noong mga sandaling yon, naramdaman muli ni Mang Ruel ang kakaibang pag-init ng kanyang muka. Marahang naglapit ang kanilang mga muka. Napapapikit si Mang Ruel at Helen noong mga sandaling yon. Magdidikit na sana ang kanilang mga labi nang biglang may pusang itim na tumalon at pumatong sa ulo ni Mang Ruel. Agad na napalayo ang matandang lalaki. Natatawa naman si Helen sa nangyari. Ay, naku naman Hamak naman na pusa ito. Malapit na eh. Si Pok yan, pusa ko. Bumuntong hininga na lamang si Mang Ruel. Hindi man natuloy ang kanilang halikan, masaya pa rin siya sa nalaman niya. Para sa kanya, isang malaking biyaya sa buhay niya na magkaroon ng kagaya ni Helen. Mabilis na nagdaan ang mga araw. Naging lihim na muna ang kanilang relasyon. Kahit si Julian nakasakasama ni Mang Ruel sa bahay ay hindi rin ito alam ang tungkol sa kanila ni Helen. Oh, Mang Ruel, 11:00 na. Lalabas pa kayo? At saka, ano yung hinahalongkat nyo? Medyo nakabihis ka pa. Saan ang lakad? Ay, dyan lang naman. May pupuntahan lang. Mang Ruel, bakit ba kasi hindi mo nalang aminin sa akin eh? Aminin ng alin. Ito namang si Mang Ruel oh. Para namang kahapon lang ako pinanganak eh. Hindi naman kita maintindihan eh. Alam mo sinasabi mo? Alam ko ng kasintahan mo na si Helen. Paano mo naman nalaman? Sus, ako pa ba? Minsan kaya nakikita ko siyang sobra yung ngiti kapag nababanggit pa lang ang pangalan mo. Nakita ko rin yung mga sulat nyo. Pasensya na nabasa ko. Pakalat-kalat kasi sa kwarto mo naglilinis ako. Mang Ruel, anong meron sa inyo? Ang lakas ng sex appeal nyo eh. Alam niyo bang walang kahit sinong lalaki ang pinapatulan ni Helen? Ikaw ang nagwagi eh. Huwag ka na lang munang maingay. Ayoko may isipin ng mga tao kay Helen eh. Alam mo, sa totoo lang, parang gusto ko na nga rin makipag-iwalay eh. Oh? Anong sabi nyo? Makikipag-iwalay ka kagad? Bakit naman? Julian, dati akong pare. Napatalsik lang ako sa simbahan dahil sinetap ako ng kapitan namin. Tinutulog sa ako kasi ang mga maling ginagawa niya. Kaya, ayun. Hindi ko alam kung tama bang magmahal ako ng babae. Gayong dati akong pare na nagsisilbi sa Diyos. Alam mo naman kapag pare ka, di ba? Hindi ka pwede magkaroon ng kasintahan o asawa. Pambihirang revelasyon to ah. Biniglaan niyo naman ako, Mang Ruel. Pero, kagaya nga na sinabi niyo, dati na kayong pare. Ibig sabihin, noon na yon. Hindi ka na pare ngayon. Dahil inalis ka na nila. Isa ka na lang pangkaraniwang albularyo. Wala naman sigurong mali pag nagmahal ka. Kaysa naman maging masama ka, magmahal ka na lang, di ba? Siguro naman, mauunawaan ka ng Diyos kung matututunan mong magmahal. Hindi naman siguro mali yun sa paningin niya kasi kabutihan pa rin naman ang magmahal, di ba? Naguguluhan na ako eh. Pero, mahal ko talaga si Helen. Alam na ba ni Helen ang pagiging pari niyo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya eh. Hindi maging tapat na lang siguro. Kung talagang mahal ka niya, maiintindihan ka naman siguro niya. Makikita ba kayo ngayon? Hindi. May pupuntahan akong iba. Saan naman yan? May nakilala akong kapwa ko albularyo sa kabilang baryo. May nalalaman siya sa aswang. Kailangan ko marinig yon. Kailangan ko mapag-aralan
at kailangan ko mapagandaan ang mga aswang na yan. Bakit? May panganib po bang nakamba sa buhay ninyo? Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng mga maraming tao. Yung aswang na nakita ng kaibigan mo, marahil isa lang yon sa mga aswang na umaali-aligid sa atin. Nako, nakakatakot naman pala yan. Sama na kaya kita. Baka mamaya may makita kang aswang. Hindi na. Pagod ka na rin sa trabaho kaya kailangan mo magpahinga. Wala naman akong pasok bukas, Mang Ruel Kaya wala naman din problema kung sasamahan kita. Ay, siya sige. Ikaw ang bahala. Lumabas ng bahay ang dalawa. Gabing-gabi na. Wala na rin katao-tao sa labas. Tanging silang dalawa na lamang ang nasa daan. Habang naglalakad, napapansin ni Mang Ruel na panayang lingon ni Julian sa paligid. Ramdam niya ang kaba nito. Huwag ka nga masyadong mabahala dyan. Hindi naman agad-agad na-atake mga aswang Nandito tayo sa atin. Mas maganda ng alerto, Mang Ruel. Kasi baka mamaya, bigla na lang silang magpakita, di ba? Natatawa na lamang si Mang Ruel. Binilisan na lamang niya ang kanilang paglakad. Mga ilang sandali lang ay narating na rin nila ang kabilang baryo. Pagpunta nila sa bahay, makailang beses pa silang kumatok. Kaibigan Joseph, nandito na ako. Nandiyan ka ba sa loob? Mang Ruel, wala naman sumasagot Pero tingnan nyo, Mang Ruel. Mang Ruel, gising. Si Heleno nasa bakuran. Ha? Bakit daw? Hindi ko alam Kausapin niyo na lang. Kararating lang din naman niya. Nagmamadaling bumangon si Mang Ruel. Nang masigurong wala ng muta ay agad itong lumabas ng bahay. Nakangiti si Helen na makita niya ito sa bakuran. Nagliliwanag ang mukha ng babae sa sobrang ganda. Tila nabuo naman agad ang araw ni Mang Ruel dahil sa magandang tanawin na nasa harapan niya. Maganda umaga sa'yo. Mas maganda ka na sa umaga. Ikaw talaga, masyado ka mapagbiro. Hindi naman ako nagbibiro Nagsasabi lang naman ako ng pawang katotohanan. Oo na nga. Gandang-ganda ka na naman sa akin Ay teka, ano't naparito ka? May problema ba? Nabalita mo na ba yung nangyari sa isang albularyo sa kabilang baryo? Nang marinig pa lamang ni Mang Ruel yon, ay agad na niyang hinila ang babae papasok sa bahay. Sinarado nito ang pintuan at sinigurong walang ibang makakarinig. Oo, alam ko na yon. Ang totoo niyan, pupuntahan ko dapat yung biktima kagabi. Kaso nang dumating kami nitong si Julian, patay na siya. Hinala ko talaga, mga aswang ang gumawa nun sa kanya. Ruel, malakas talagang hinala ko na baka iniisa-isa nila ang mga albularyo. Nag-alala ko para sa kaligtasan mo. Paano kung ikaw nang isunod nila? Ay, hindi ako papayag na magawa nila ang gusto nila. Hindi ako natatakot sa kanila, no? Gagawin ko ang makakaya ko para lang mapigilan ang kasamaan nila. Ruel, ibang delikado sila. Kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong pag-isipan ang mga gagawin mo. Oo, akong bahala. Pinag-aaralan ko kung anong magandang gawin kapag bigla na lang silang nagpakita o ng gulo. Mang Ruel, kasama ako dyan Ay, hindi. Ako lang to. Ayaw kitang madamay. Isa pa, may trabaho ka. Wala na po akong trabaho ngayon. Kaya magiging alalay niyo na po ako sa pag-aalbularyo. Ha? Bakit ka nawala ng trabaho? Tapos na yung 2 taong kontrata ko At ayoko nang ituloy po kasi mga bulok ang sistema sa pier. Mas maganda pang punta sana ako sa bahay mo pero nakita kitang lumabas Sinundan kita at nagtaka kasi ako kung saan ang lakad mo sa ganitong oras. Nag-alala ko na baka mapano ka sa daan Kasi Ipaliwanag mo sa akin kung sino ang nasa puntod na yan. Makikinig ako. Ruel, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Bakit? Ano pa ba ang hindi ko alam tungkol sa iyo?
Ang taong nakalibing dito ay si Mang Joseph. Ito ang puntod niya. Joseph? Oo, si Mang Joseph. Ang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Ang albularyo na dapat kikitain mo noong gabing yon. Teka. Magkakilala kayo? Oo, kilala ko siya. Siya ang tumulong sa akin at tumakas sa pinanggalingan ko dahil naniniwala siyang iba ko sa mga kadugo ko. Tinulungan ka makatakas sa mga kadugo mo na ano? Teka. Hindi kita maintindihan eh. Ang aswang? Oo, isa akong aswang. Galing ako sa lugar ng mga aswang na kung saan puro karahasan laban sa mga taong nakikita ko. Pero isang umaga, nagising na lang ako na gusto ko ng payapa at normal na buhay. Kaya sinubukan kong tumakas. Saka ko nakita si Mang Joseph. Tinanggap niya ako dahil naramdaman niyang bukal ng kalooban ko. Siya ang nagdala sa akin sa baryo na ito at sinabihan niyang mamuhay ako ng normal. Pero ngayon, dahil sa ginawa kong pagtakas, nadamay si Mang Joseph. Pinaslang nila si Mang Joseph dahil alam nilang si Mang Joseph ang tumulong sa akin. Bakit ka ba hinahabol ng ibang aswang? Ganun ka pa talaga kahalaga sa kanila? Opisyal ako ng mga aswang at ako rin ang nakatakdang ikasal kay Harwan, ang pinuno ng mga aswang. Dalawa lang ang pwede mangyari sa akin kapag nahuli nila ako. Pwedeng matuloy ang kasal. Pero pwede rin nila akong patayin dahil marami akong nalalaman. Yun ba ang dahilan kung bakit sinabi mo sa akin ang tungkol sa aswang? Para maging ganda ko? Para may magprotekta sa'yo? Oo, kasi wala akong kakampi. Ginagamit mo lang ba ako para may kakampi ka? Hindi. Totoong mahal kita, Ruel. At lahat ng pinakita ko sa'yo ay totoo. Pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin kung ano ka? Kung sinabi ko ba sa'yo kagad, matatanggap mo ko? Kung si Joseph nga, tinanggap ka eh. Ako pa kaya? Natakot lang ako sa magiging reaksyon mo. Dahil hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa'yo nang hindi mo ko... Kamumuhian? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa pagmamahal na meron ako para sa'yo? Well, hindi naman sa ganon. Hindi ko lang talaga alam kung ano mangyayari kapag nalaman mo. Wala namang pagbabago eh. Ngayong nalaman ko, hindi naman ako nakaramdam ng takot o kahit na anong pangit na pakiramdam sa'yo. Normal ka pa rin sa paningin ko, Helen. Ang akin lang naman, kung kaya mong magtiwala sa iba, sana ganun ka rin sa akin. Pasensya na. Nawalan lang ako ng lakas ng loob na sabihin sa'yo ang... Ang alin? Sandali. Imuko ka. Bakit? May mga aswang sa paligid, Ruel. Alang, Isa ka naman pupunta. kailangan ko silang harapin. Kung hindi mapapahamak ka. Paano kabangi si Helen? Nakita niya rin kung paanong naging aswang ang babae kanyang minamahal. Hindi nagtagal, dumayas na rin ang mga aswang na yon. Agad din naman bumalik ang babaeng si Helen sa kanya. Napansin niyang meron na yung sugat sa braso. Nako, may sugat ka. Tignan mo, mahaba yung kalmot na yan. Wala yan. Sanay na ako sa ganyan. Anong sanay? Hindi, maraming dugo lumalabas. Tara, sumama ka sa akin sa bahay. Sandali. Wala nang nagawa pa ang babaeng si Helen nang hilahin na siya ni Mang Ruel paalis. Pagdating nila sa bahay, Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na ganun, Kapte. Maraming salamat, Ruel. Teka, pwede ko bang malaman kung ano nangyari? Nakakagulat naman kayo. Wala. Sumabit lang siya sa... May nakalaban akong aswang. Ano? May nakalaban kang aswang? Paano mo nagawa yun? Aswang din ako. Aswang? Ikaw? Oo, aswang din ako. Pinakita ni Helen ang pagbabago ng kanyang muka. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang hinimatay si Julian sa sobrang pagkabigla. Bakit mo naman siya binigla? Hindi ko siya binigla. Sinabi ko lang naman ang totoo tungkol sa akin. Ang ibig ko sabihin, sana pinaliwanag mo sa kanya na maayos. Ganun ba?
Iiling-iling ang matandang lalaki. Pinagtulungan nilang ihiga sa papag ang lalaking si Julian. Makalipas lang ang isang oras, nagkaroon na rin ng malay si Julian. Takot pa rin ito kay Helen, pero si Mang Ruel na ang nagpaliwanag sa binata. Totoong aswang si Helen. Pero hindi siya masama kagaya ng aswang na naging dahilan kung bakit nagkasakit ang kaibigan mo. Tumakas siya sa mga kalahi niya. At dahil marami siyang nalalaman tungkol sa mga aswang, hinahanap siya ng mga kauri niya para patahimikin. Hindi ko alam na meron palang aswang na mabuti. Pasensya ka na ha. Nagulat talaga ako eh. Pero hindi na ako natatakot ngayon. Basta siguradong hindi ka nangangain ng tao ha. Hindi ako kumakain ng tao. Mula pagkabata, sinanay ako ng mga magulang ko na kumain ng normal na pagkain ng tao. Kaya nang malaman ng mga kapwa ko aswang ang uri ng pamumuhay namin, ikinulong nila ang mga magulang ko at kalaunan ay pinaslang nila. At doon na nagkaroon ng magandang dahilan para tumakas ako. Paano yan ngayon? Albularyo si Mang Ruel. Wala bang magiging problema sa relasyon ninyo? Sa aming dalawa, wala namang problema. Tanggap ko naman kasi kung ano siya. Pero sa ibang albularyo na naghahanap din ng mga aswang, hindi ko alam. Pero sa ngayon, wala na muna tayong pagsasabihan nito. Hindi pwedeng malaman ng iba na aswang si Helen. Kapag merong nakaalam, maaring malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ruel, huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para matulungan kayo sa pagbuksan ng mga aswang. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung paano sila haharapin eh. Pangkaraniwang albularyo lang naman ako. Walang kakaiba sa akin. Nandito ako. Magtutulungan tayong dalawa. Isama nyo na ako dyan. Julian, delikado. Gusto kitang matulungan eh. Mang Ruel, parang tatay na kita. Kaya baka mabaliw ako sa pag-aalala kapag hinayaan lang kitang lumaban na mag-isa. Hayaan mo na siyang sumama, Ruel. Kailangan mo rin ng katuwang dahil hindi palaging kasama mo ko. Bumuntong hininga na lamang ang matandang lalaki. Pero napagtanto rin ito na may punto rin naman ng babae. Kaya sa mga sumunod na araw, kasakasama na ni Mang Ruel ang binatang si Julian. Tutali, wala na rin naman itong trabaho. Paunti-unti, inaaral din ng binata ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang at pag-aalbularyo. Wala naman ang nagiging problema sa mga nagdaang araw. Tahimik lang naman ang kanilang buhay. Hindi rin nagpaparamdam ang mga aswang matapos paatrasin ni Helen ang mga yon sa unang paghaharap. Ang tanging naging problema lamang nila ay walang iba kundi ang lalaking si Balong. Tingnan mo nga naman ang buhay oh. Sa dami ng pwede makasalubong, ito pang may itinatagong malagim. Wala kaming oras para makipagtalo sa isang taong hindi naman marunong makinig. Mang Ruel, hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa akin. Dapat maamo ka. Bakit ko naman gagawin yon? Gusto mo bang mabalagbag uli? Ako naman, hindi ka ba nagtataka kung bakit malakas ang loob ko ngayon matapos kitang hindi guluhin ng ilang araw? Kung ayaw mo masaktan ni Mang Ruel, umalis ka na lang. Mas matapang ka ngayon kahit wala kang kasama. Ano nakain mo? Wala naman akong nakain, pero meron akong nalaman. Gusto niyo bang malaman kung anong nalaman ko? Ay nako, umalis ka sa daraanan namin. Wala kaming panahon sa'yo. Alam ko kung anong tinatago ni Helen. Napatigil ang dalawa nang marinig nila ang sinabing yun ni Balong. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba si Mang Ruel. Pagtingin niya sa mukha ng lalaki, nakita niya ang pagiging mapanukso ng reaksyon nito. Nakakainsulto ang ngiti nito na tila ba nagbabanta sa kanya. Anong pinagsasasabi mo dyan? Mang Ruel naman, alam ko naman na alam mo ang sinasabi ko eh. Kaya huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ano ba kailangan mo sa amin ha? Wala naman akong kailangan sa inyo kasi marami pa naman akong pera eh. Sinasabi ko lang sa inyo na hawak ko ang pinakaiingatan yung sikreto. Kaya naman, dapat kayo magpakabait sa akin. Kasi kung hindi, baka ipisi ng utak ko.
Siya nga pala. Nakausap ko kanina si Helen eh. Ang ganda pa rin pala niya, no? Kahit na basta. Wag na nga lang. Basta yun na yun. O paano? Aalis na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. May kikitain akong babae. Magandang babae. Pero babaeng normal na tao yun ha. Ngumiti ng nakakalokong lalaki at naglakad paalis habang sumisipol. Ang dalawa naman ay naiwang nakatayo lamang. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Ruel na mapagtanto nito kung ano ang tinutukoy ni Balong. Pinagpapawisan ang kanyang palad dahil sa kaba. Mang Ruel, tingin niyo po ba yung pagiging aswang ni Helen ang sinasabi ni Balong? Mukhang narinig na tayong nag-uusap nung nakaraan eh. Pambihira. Paano niya naman narinig yun? Nasa loob naman tayo ng bahay. Hindi ko rin alam. Pero kailangan nating ihanda ang sarili natin para sa mga susunod na mangyayari. Tingin ko, may gagawing hindi maganda yung Balong na yan eh. Ano hong gagawin natin? Papalisin ba natin si Helen? Yun ang pinakamagandang paraan. Ang kaso, hindi ko alam kung saan naman tayo pupunta. Wala akong alam na lugar eh. Ang maganda nito, ihanda na natin si Helen. Kailangan natin siyang masabihan. Sakaling ipaalam ni Balong sa ibang tao ang tungkol sa sikreto niya. Dapat handa na tayo para wala na tayong ibang gagawin kundi ang umalis na lang. Ay, visit talagang Balong na yan kahit kailan, no? Sana siya yung makuha ng mga aswang, eh. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay mas inuna nilang puntahan si Helen. Hindi na muna nila tinuloy kung ano man ang lalakarin nila nung araw na yun. Sinabihan nila si Helen tungkol kay Balong. Kahit ang babae ay nakaramdam din ng pangamba. Batid nitong magagalit ang mga tao kapag natuklasan na isa pala siyang aswang. Sa mga sumunod na araw ay inobserba nila ang mga galaw ni Balong. Normal lang naman ang mga ginagawa nito. Kagaya pa rin ng dati, walang nangyaring masama kay Helen. Sa palagay nila, ay wala pa rin pinagsasabihan si Balong na iba. Bagay na kanilang pinagtataka kung bakit. Buong akala kasi nila, gagamitin ni Balong ang lihim ni Helen para gipitin sila. Mang Ruel, tingin nyo, ano kayong binabalak ni Balong? Wala eh, tahimik lang. Akala ko kinabukasan nun lulusubin na ng mga tao si Helen. Pero hindi eh. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Nakakakaba yung pananahimik niya. Parang may kung anong binabalak yung bokong na yun eh. Pero sa ilang araw na inoobserbahan natin siya, parang wala naman siyang pakialam. Hindi tayo pwedeng maging kampante sa kanya. Ikaw ang nagsabi, kilala siyang siraulo dito. Sa lahat ng mga tao rito, siya lang ang hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Sa bagay, may tama nga naman kayo. Teka, kumusta naman pala si Helen? Hindi ba siya ginugulo ng mga kapwa niya? Ay, hindi naman. Wala pang paramdam ang mga aswang. Kaya sinasamantala niya yung pagkakataon na yon. Hinahanap niya yung iba niyang kamag-anak na kagaya niya ng pananaw. Sinusubukan niyang itipon ang mababait na aswang laban sa mga masasama. Delikado yung ginagawa niya. Paano kung yung nakausap niya kasabot pala ng masasamang aswang? Sinabi ko na yan sa kanya eh. Pero hindi rin siya nakinig. Siguro, kailangan ko na lang talagang pagkatiwalaan ng mga ginagawa niyang paraan. Tumango na lamang ang lalaking si Julian. Pagkatapos ng kanilang pinapanday, ay kaagad na rin nilang nilisan ng bahay na yun. Hapon pa lang naman, may oras pa sila para puntahan at makipag-ugnayan sa ibang albularyo ng bawat baryo. Binibigyan na rin kasi nila ng kaalaman ng mga yon tungkol sa posibilidad na paglitaw ng mga aswang sa baryo. Ayaw kasi kay Helen, matagal ng plano ng mga aswang na manakop ng lugar. Ito ay para muling buhayin ulit sa Pilipinas ang lahi ng mga aswang at gawing itong normal para sa lahat. Makalipas ang halos 2 oras,
natapos na rin nila ang kanilang pakikipag-usap sa mga albularyo. Pauwi na sila. Naglalakad sa gilid ng kalsada. Meron naman mga dumaraan na masasakyan. Ang kaso nga lang, punuan ng mga jeep at mga tricycle dahil sa ginaganap na pista sa ibang baryo. Kaya wala silang magawa kundi ang lakarin na lang pauwi. Tutal, hindi naman sobrang layo mula sa kanila. Bakit yung ibang albularyo ang yayabang, no? Sila na nga itong binibigyan ng babala sa banta ng mga aswang. Tayo pa itong mukhang tanga sa paningin nila. Hindi pare-parehong pananaw ng mga albularyo. Yung iba, akala nila katang-isip lang mga aswang. Sila mga albularyo na walang ibang gustong gawin, kundi manggamot lang. Pero pagdating sa paggagamot ng mga sakit na may kinalaman sa mga masasamang elemento, wala silang pakialam at mangmang sila roon. Yun ang mga albularyong pinagtatawanan lang tayo kanina. Pero meron din namang naniniwala sa atin. Kaya nga lang, wala naman silang lakas ng loob para tumulong. Hindi sila duwag. Natatakot lang sila dahil kagaya ko, wala naman talagang binatbat sa aswang. Ginagawa ko lang ito dahil kung walang kikilos sinong kikilos para pigilan ng mga aswang? Hindi ba dati, pari ka? Kung humingi ka kaya ng gabay kay Lord? Gusto'y ko man, pero nakakahiya. Nagkaroon ako ng pagkakasala kaya ako natanggal bilang pare. At dahil sa pagkakasala na yon, pakiramdam ko wala na akong karapatan na humarap sa Diyos. Bakit naman wala na? Biktima ka lang din naman ng mga siraulong kabarangay ninyo. Pero nakaramdam ako ng pagnanasa noon kaya ako naakit. Yun ang pinakakasalanan ko. Sus, yung iba nga mabibigat ang kasalanan, nagagawa pang magsimba. Ikaw, minsan ka lang naman nagkasala. Hindi naman ganun kabigat. Tingin ko naman hindi nagbago ang tingin ng Panginoon sa'yo. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Mang Ruel. Pero may pilit ng ngiting sumilay mula rito. Sa mga sumunod na sandali ay naging tahimik ang kanilang paglalakad. Nakarating na sila sa mas tahimik na parte ng daan na kung saan madadaanan din nila ang abandonadong ospital. Noong mga sandaling yon, napabagal ang kanilang lakad nang may maamoy silang parang masangsang na nanggagaling doon. Napahawak kagad si Mang Ruel sa itak na nakasukbit sa tagiliran nito. Oh, bakit Mang Ruel? Kaya, takbo Pero kung kaya, palag. 4 lang yan, Mang Ruel. Kaya natin yan. Kaya din natin. Mukhang may binabalak sila para ngayong gabi. Magsasalita pa sana si Julian nang makita na nilang ikaw! Ayos lang naman. Mahapdi nga lang. Mukhang di po natin kakayanin tong mga to. Kaya nga etong unang engkwentro natin sa kanila. Hindi ko inakala na ganito pala sila kabibilis. Ano? Alam na? Alam na! Takbo! Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Lumampot sila ng lupa sa lapag at sinaboy sa mga aswang na nasa harapan nila. Nang mapuwing ang mga yon, ay dali-dali silang tumakbo paalis. Pero hindi ganun kadali utakan ng mga nilalang. Agad silang nasundan na makarating sila sa tulay. Naharanga sila sa pagdaan. Galit na galit. Nila hindi na rin nila kayang labanan pa ang mga aswang. Nakakagalaw pa naman sila, pero tanggap na nilang kahit na anong gawin nila ay hindi na rin sila uubra. Julian, tumakbo ka na. Ako nang bahala sa kanila. Ha? Hindi pwede. Ayaw kitang iwan. Kailangan mo makaligtas para malaman ni Helen ang nangyari na ito. Sige na. Mamamatay ka, Mang Ruel Lahat naman tayo mamamatay. Mauuna lang ako. Pero huwag kang umiyak kasi mamamatay ako ng may saysay at kabuluhan. Sige na. Tumakbo ka na. 2 tayong mamamatay kapag hindi mo ako sinunod. Tatakbo na sana si Julian nang bigla silang nakarinig ng makakasunod na putok ng baril. Napayuko silang dalawa at napadapa.
Tinamaan ng mga aswang. Lahat ng yun ay bumulagta. Maya-maya pa, napansin na lang nilang naroon na si Abel. Kasama nito ang mga tiyuhin nito at daladala ng mga yun ang matataas na kalibre ng baril. Ayos lang kayo, pre. Nasugatan lang pero hindi naman to ganun kalala. Maraming salamat, Abel, ha. Buti dumating kayo. Kung hindi, baka natapos na kami. Wala yun. Niligtas nyo rin ang buhay ko nung nakasakit ako dahil sa aswang. Ay, eto nga pala ang tiyuhin ko. Mga retiradong sundalo. Kamakailan lang, isa sa mga tiyahin namin ng muntika ng mabiktima ng mga aswang sa kabilang baryo eh. Napag-alaman din namin na gumagala-gala na pala mga yun sa kung saan-saan para maghanap ng makakain. Kaya ito, sinimulan namin kagabi ang paghahanap sa kanila. Totoo ang sinabi mo. Gumagala na sila. At hindi lang sila basta naghahanap na makakain, ha. Naghahanap din sila ng pwede nilang sakupin na lugar. Kung ganun, mas lalo pa pala dapat nating bantayan ang lugar natin. At kailangan malaman din to ng mga ibang mga baryo. Nagsabi na kami sa mga albularyo ng mga bawat baryo. Pero karamihan sa kanila, hindi naman naniwala sa amin eh. Pinagtawanan pa nga kami. Abel, kayo na muna ang bahala sa kalugar natin. May kailangan lang kaming puntahan ni Julian. Sandali lang, sugutan kayo eh. Gamutin muna natin yan. Ayos lang kami. Kami na lang gagamot sa sarili namin. Ang gusto ko na lang, bantayan niyo muna ang lugar natin. Tumango na lamang si Abel. Mga ilang sandali lang ay umuwi na rin muna si Mang Ruel at Julian sa kanilang lugar. Naabutan naman nila si Helen sa bahay nito na kalmado lang na naglilinis ng bahay. Agad nilang binalita ang nangyari. Maging ang babae ay nagulat nang makitang sugatan sila. Habang kinukwento nila ang mga ganap ay ginagamot naman sila nito. Nang sumapit na ang kinagabihan ay naging maayos na rin ang pakiramdam ng dalawa. Nawala na rin ang kirot ang mga kalmot sa katawan nila. Pero hindi pa sila nakakagalaw ng maayos dahil na rin sumasakit ulit kapag nababanat. Helen, kapag tumagal, mas nagkakaroon na sila ng lakas ng loob na lumitaw sa mga baryo. Kailangan mo na munang umalis dito. Pakukuha ka nila kapag nagtagal ka rito. Ruel, hindi pwede. Kailangan ng baryong ito. Meron silang mga pinatay na tao at gubat kaninang hapon. At masusundan ng mga yon kung walang kagaya nila ang kukontra sa kanila. Anong sinasabi mo? May pinaslan sila dito sa atin kaninang hapon? Oo, yung mga kalalakiang naliligo sa gubat kanina. Diyos ko, Mang Ruel, hindi na talaga ligtas ang lugar natin. Kaya nga hindi ako pwedeng umalis sa mga ganitong pagkakataon. Hindi ko hayaan na dumating ang puntong dito na sila mambiktima. Basta ipangako mo lang sa akin, ha? Kahit na anong mangyari, mag-iingat ka. Walang mangyayaring masama sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Ay sus, ang sweet naman. Baka naman langgabin kayo dyan, ha? Maghanap ka na rin kasi ng sayo. Sakit lang ng ulo yan, eh. Sinasabi mo bang sakit ako ng ulo? Ay, hindi ikaw, ha? O naman, masyado kang seryoso. Natigilan na lang ang kanilang pag-uusap nang mapansin nilang tila may pabalik-balik sa harapan ng kanilang bahay. Mga taong pasilip-silip at parang nagmamasid. Nagtaka na sila Mang Ruel kaya tumayo ang dalawa para lapitan ng mga yon. Nang tanungin nila ang mga tao sa tapat ay tiningnan lang sila nito ng masama sabay sulyap kay Helen. Sa puntong ito, nagkaroon na ng ideya si Mang Ruel. Nabatid niyang alam na ng karamihan ang lihim ni Helen. Kaya naman, wala na silang sinayang na pagkakataon. Kinuha na nila ang kakaunting gamit ni Helen na nakalagay na sa bag. Hindi na nila hinintay pang dumami ang mga taong nagmamanman sa kanila. Sandali lang. Oh, bakit ba? Hindi na nga ako pwedeng umalis.
Paano kung biglang sumugod ang mga kauri ko rito? Sinong lalaban sa kanila? Kung di ka naman aalis, ikaw naman ang mapapahamak. Tutugisin ka ng mga tao. Kaya kong takasan ng mga tao. Pero ang mga tao, hindi nila kayang takasan ng mga aswang. Kaya hayaan mo na ako. Bakit ba tigas ng ulo mo? Di ba sabi mo gusto mong protektahan kita? Tapos ngayon, ayaw mo naman akong pakinggan. Ano ba talagang problema mo, Helen? Natamemi ang babae nang makita nitong tila nagagalit na ang matandang si Ruel. Huminga ng malalim ang albularyo at saka sinubukang huminahon. Naintindihan ko na nagmamalasakit ka sa mga tao. Pero Helen, yung mga taong gusto mong protektahan ay ang mga taong gusto rin pumatay sa iyo. Magising ka nga sa katotohanan. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa proteksyon na ibinibigay mo. Tama si Mang Ruel, Helen. Kaya makinig ka sa kanya. Sa ngayon, isipin mo muna ang sarili mo. Kasi siguradong naghahanda na ang mga tao para dakpin at patayin ka. Kasalanan tong lahat ni Balong eh. Sira ulo, pinagkalat talaga. Helen, tara na. Aalis na muna tayo rito. Hindi ka naligtas dito. Sana maintindihan mo ang pinagsasabi namin. Tumungo na lamang ang dalaga. Pero bago pa sila makalabas ng kanilang baryo, nakita na sila ng ibang tao. Sumigaw mga yon para magbigay ng abiso sa iba. Dahil doon, nabulabog ang mga tao. Naalarma na rin silang tatlo. Lumiko sila sa isang kanto. Pagtingin nila sa kanilang likuran, nakita nilang nagtipon-tipon na ang mga tao para habulin sila. Bilis! Hindi nila tayo pwede maabutan! Hindi nila tayo sasantuin! Naririnig nila ang mga sigawan ng mga tao na sinasabi ng mga yon na si Helen ang aswang na pumapaslang sa mga biktima. Galit ang mga tao. At sa puntong ito, napagtanto ni Helen na tama nga ang sinabi ni Mang Ruel, na kahit gustuhin niyang iligtas sa mga residente, yung pa ang magdadala sa kanya ng kapamakan. Tago muna tayo rito! Bumilit sila sa kulungan ng mga manok. Kahit tingal na hingal sa pagtakbo, sinikap nilang hindi makalikha ng kahit na anong ingay. Maya-maya lang, nasiguro na rin nilang nakalagpas na ang mga residente. Mabilis silang lumabas at tumungo sa kabilang direksyon. Habang tumatakas sila, may natanaw silang mga tao na nakakasalubong nila. Kaya ang ginawa nila ay agad silang pumasok sa isang bakuran. Nagtago sila sa gilid ng drum. Paglagpas ng mga yon, saka lang nila napagtanto na bahay pala ni Balong ang pinagtataguan nila. Nakita nila si Balong na kalalabas lang ng bahay nito. Lumapit sila agad sa binata at saka hinila papasok ng bahay ang binata. Hinawakan nito ni Julian sa kwelyo at agad na idinikit sa dingding. Ano ba problema nyo? Problema ko? Yang kasamaan ng ugali mo. Lumayo ka nga sa akin. Lakas ng loob niyong pumasok dito sa bahay ko ah. Hindi niyo ba alam na trespassing ang ginagawa niyo? Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Aray ko! Ano bang... Ano? Masakit ba? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin at kay Mang Ruel. At ngayon, sa ginawa mong paglaglag kay Helen. Sandali! Layo! Lumayo ka! Buisit ka! Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Walang kinalaman. Ikaw lang ang nakakaalam na aswang si Helen. Tingnan mo mga tao ngayon, oh. Galit na galit. Ha? Nag-iisip ka ba? Kung ako nagkalat na aswang siya, dapat kasama nila ako ngayon. Hindi ko nga alam na hinahanap na siya ng mga tao eh. Wala kang maloloko rito. Marami kang dahilan para ilaglag si Helen. Unang-una, nagsiselos ka kasi hindi ka pinatulan niya. Pangalawa, matagal ka nang may inis kay Mang Ruel. Kaya wala kang magiging palusot ngayon, no? Tigas pala ng bungubog si Raulo ko eh. Hindi nga ako nagsabi sa mga tao. Ano ba mapapala ako dyan kung sasabihin ko, ha? Mamamatay lang yung babae niya pero wala naman ako mapapala eh. Magkakapera ba ako dyan? Wala! Kung hindi ikaw, sino nagsabi sa mga tao?
Aba, ewan ko. Ako lang ba talaga nakakaalam? Lakas ng tama nyo ah. Dito pa kayo mismo sa bahay ko nagaganyan. Gusto nyo yata magkasubukan tayo eh. Mang Ruel, huwag ka maniwala sa siraulong to ha. Marami nang niloko to dito sa baryo. Kaya siya lang ang pwedeng sisihin ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo maniwala sa akin. Palibasa kasi sarado yung utak mo eh. Uy! Sira ulo. Kaya mo bang gawin yan? Kung para sa'yo, oo. Kakayanin kong makapatay ng tao. Kung ikaw lang din. Sandali! Bakit, Helen? Hindi siya ang nagkalat nito sa mga tao. Anong ibig mo sabihin? Kanina bago kayo dumating, nakita kong may isang aswang na nakikipag-usap sa barangay Tanod. Akala ko nung una hinahanap lang nila ako. Pero kutob ko, sinabi niya na aswang ako para mapilitan akong umalis dito kapag pinuksa na ako ng mga tao. Oh, kita nyo na. Wala akong kasalanan. Sa madaling sabi, inosente ako. Kayong dalawa lang talagang tatanga-tanga rito eh. Masyado nagpapadala sa emosyon at nakalimutan ng gumamit ng utak. O ano, paya kayo ngayon oh. Pasalamat ka na lang at nagkamali ako ng hinala. Kasi kung tumama ako, ikaw ang tatamaan. Baka nagkaroon ka ng gripo sa tagiliran. Sus, puro salita. Gawin mo. Gusto mo? Uy! Mang Ruel, ano ba to? Wala naman akong kasalanan. Ayaw pa paawat oh. Aba na yan, Julian. Wala tayong mapapala kung makikipag-away tayo sa isang yan. Wala kayo mapupuntahan, di ba? Kawawa. Lumabas na kayo ng bahay ko bago ko pa kayo kasuhan ng trespassing. Bakit hindi mo sinabi sa mga taon tungkol sa lihim ni Helen? Hindi ako interesado. Yun lang yun. Sige na, lumabas na kayo. At ikaw, Julian, bitiwan mo yung itak mo. Nangihiram ka lang naman ng tapang sa patalim eh. Kapag natapos na itong problema namin, ahamunin kita ng suntukan. Akala mo, hindi pa rin kita kaya ngayon? Kung makapagsalita, parang bidang inapi sa pelikula ah. Tapos biglang lalakas ang loob gumanti. Hindi na nila pinansin pa si Balong. Palabas na sila ng bahay nang biglang dumaan ang mga residente sa harapan. Nagkatinginan pa sandali. Nang sumigaw na ang mga yon, muli silang bumalik sa loob ng bahay. Walang nagawa si Balong kahit na ayaw nilang naroon ng tatlo. Buisit! Lumabas kayo! Uy! Saan may daanan dito? Bahala kayo! Saan? Una! Sa likod! Wala na silang sinayang na sandali. Nagmamadali na silang nagtungo sa likod ng bahay at doon ay meron silang nakitang lagusan. Nagulat na lang sila nang biglang sumunod sa kanila si Balong. Napagkamalan nitong kasama nila Mang Ruel kaya wala itong magawa kundi ang sumama na lang sa kanila. Huwag ka nga sumunod sa amin. Anong wag? Dahil sa inyo kaya delikado buhay ko. Visit kayo. Akala nila kasama niyo ako eh. Tumama ka na lang kung ayaw mong mamatay. Ayoko lang ng siraulot pasaway ah. Uy Helen, di ba aswang ka? Bakit hindi mo kalabanin yung mga taong yun para matigil na to? Hindi naman ako masamang aswang na kagaya ng iniisip mo eh. Wow! Magbait na aswang ka pala. Manahimik ka nga. Bilisan mo na lang maglakad. Sa kabilang banda naman ay papalapit na rin sa kanilang direksyon. Isang direksyon na lang na pwede nilang matakbuhan. Pero naisip ni Mang Ruel na kailangan nilang magpaiwan para pigilan ng mga tao. Julian, mauna na kayo. Haharapin ko na muna sila. Ano pinagsasabi mo, Roel? Hindi pwede. Sumama ka sa akin. Kung sasama ako sa inyo, sama-sama nila tayong mahuhuli. Pero Wala nang oras, sige na. Hindi lang na ni Julian ang babae. Sumama naman si Balong. Ay, Roel, umalis ka na dyan. Ano, ganyan na ba ang uso ngayon? Ang albularyo na mismo ang protektor ng aswang? Oo, aswang si Helen. Pero hindi siya kagaya ng iniisip niyo. Hindi siya masamang aswang. Sa katunayan, gusto niya kayong protektahan laban sa mga kapwa niya aswang na may masamang balak sa inyo. Tapos, ito lang ang gagawin niyo sa kanya. Bibihagin, papahirapan,
Nasa na ang puso ninyo? Ginawa lang naman namin kung ano ang tama. At saka, paano kami makakasiguro na mabuting aswang yan? Eh may mga namatay nga na dahil sa aswang. Nangyayari lang naman ang lahat ng ito mula nang dumating ang babae niyan dito eh. Tumigil ka, Neneng. Wala kang alam. Noon pa man, inggit ka na kay Helen. Kaya kahit na anong paliwanag ko sa iyo, hindi ka talaga makikinig. Mga kalugar, hindi si Helen na kalaban natin dito. May iba pang aswang nang maaaring magdulot na kapahamakan sa lahat. Malapit na silang dumating. Nararamdaman ko na sila. Kaya wag na nating sayangin ang panahon natin sa isang bagay na walang katotohanan. Paghandaan natin ang pagdating ng mga tunay na kalaban. Kaya sana... Mga kasama, huwag kayong makinig sa kanya. Kasintahan niya kasi ang babaeng aswang na yan, kaya hindi niya talaga yan ilalaglag. Kung hindi kayo makikinig sa akin ngayong gabi, maaring maraming buhay ang mawala. Hindi nyo alam kung gaano kabangis sa mga aswang. Hoy, Aling Neneng, utusan mo ang mga yan na pakawalan na ako. Hindi naman ako kasama ng mga yan eh. Nadamay lang ako kasi pumasok sila sa bahay ko nang walang paalam. Manahimik ka. Hindi ka naman kinakausap. Palibasa, kulubot na ang mukha mo eh. Mga kalugar, amili kayo. Sasama kayo sa amin o itutuloy nyo pa rin ang ginagawa nyo kay Helen. Mga kasama, huwag kayong papalin lang sa isang yan. Tuta ng aswang ito si Ruel. Ginagawa niyang lahat para lang hindi maparusahan ang aswang na nagkasala. Hindi ito panahon ng pagkakahiwa-hiwalay nating mga magkakalugar. Ito ang tamang panahon para magkaisa laban sa mga masasamang aswang. Wala kang mauto rito, Ruel. Kaya mga kasama, simulan na natin ang pagsunog sa babaeng yan. At lahat ng nagpoprotekta sa kanya ay kailangan din nating isama sa parusa. Ano yan? Yan na sinasabi. Nang biglang humarang na ang mga aswang. Pinagpapapaslan ng mga yon ang ilan sa mga residenteng nagtangkang tumakas. Binitiwan sandali ni Mang Ruel ang babaeng aswang. Pinatunog-tunog pa nito sandali ang kanyang braso. Maya-maya, agad nitong nilapitan ng mga aswang na nasa harapan nila. Pinagsusuntok niya yon at wala siyang pinalagpas kahit na isa. Namimilog ang mata ni Julian at Helen habang pinapanood ng matandang lalaki. Hindi makapaniwala ang mga yon na biglang bumilis ang matanda. Mang Ruel, ang galing nyo naman. Ano ba nangyari sa inyo? At bakit bigla na lang kayong naging ganyan? Akala namin kanina patay ka na eh. Wala akong oras magpaliwanag sa ngayon. Sasabihin ko sa inyo kapag natapos na natin ang problemang ito. Ruel, sasamahan kita sa pagkikipaglaban. Sige, sabayan mo ako. Iligtas natin ang baryong ito at ang ilang tao na naniniwala sa atin. Isa-isang pinuntahan ni Mang Ruel ang mga kabayan para abisuhan ng mga yon na huwag lumabas. Nakinig naman ang karamihan sa kanila. Pagbalik niya sa labas, nakita nila ang mga wala ng buhay na katawan ng mga tao. Well, para itong binata na walang nararamdamang sakit sa katawan. Nang makalapit na si Mang Ruel, sinapak niya agad ng isang aswang. Sa lakas ng pagkakasuntok niya, pati pangil ng aswang ay natanggal. Hindi pa nakontento si Mang Ruel. Nilapitan niya pa ang ibang aswang. Lumundag siya paakyat sa bubungan. Pinagsasasapak niya ang mga yon at pinagsisisipa. Hindi niya pinatawad ang mga nilalang. Pero kahit marami-rami na rin ang kanyang napapaslang ng mga aswang, hindi pa rin makakailan na meron pa rin nadadagdag. Mga ilang sandali pa, nakarinig na rin sila ng malalakas na putok ng baril. Marami, sunod-sunod. Napangiti na lamang si Mang Ruel na mapagtanto nilang ang pamilya ni Abel ang dumating. Tinulungan sila ng mga yon na bawasan ng mga aswang sa baryo. Maraming salamat, Abel. Walang problema, Mang Ruel. Kaming bahala. Helen, samahan mo ako. Hahanapin natin ang pinuno nila. Nararamdaman kong nandito lang siya. Sa gawing ito, Sa lipunang ito, ang mga kagaya nating aswang ay walang karapatang mamuhay ng normal. Sa bawat araw at gabi natin, ay naroon ang pangamba na dulot ng mga mapangahas na tao. Kahit saan tayo magpunta, may banta sa buhay ng ating lahi. Kahit saan tayo magtago, naroon ang mga tao.
Nag-aabang lang ng tamang pagkakataon kung kailan nila tayo maaring abusuhin. Kahit na kailan, hindi tayo makakapamuhay ng normal hanggat merong naniniraang tao sa lipunang ito. Kaya naman ngayon, sisimulan na namin ang matagal ng pinapangarap ng bawat isa, ang pagharian ng sanlibutan. Kaya kung hindi ka sasama, mapipilitan akong kalimutan ng kasal at paslangin ka na lamang. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi ko papayagan na magtagumpay ka. Ikaw na nagsabi, hanggat may mga tao sa lipunang ito hindi kayo makakapamuhay ng normal. Kaya ngayon, patunayan natin tama ang sinasanyang pwersa. Kaya kahit na gumamit ka pa ng kahit anong pangontra, wala ka rin ang dami mong dinadaldal. Isang malakas na suntok na naman ang pinatama ni Mang Ruel. Hindi rin naman nagpahuli ang babaeng si Helen. Lumapit siya kay Harwan at sunod-sunod na pinagkakalmot ang matandang aswang sa dibdib. Hindi yun inaasahan ni Harwan, kaya nabigla ito sa ginawa nila. Tunay ngang malakas ka, albularyo. Ikaw rin, Helen. Kaya naman bilang paggalang sa kakaibang husay niyong dalawa, ilalabas ko na rin ang tunay kong lakas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruel nang malapitan agad ni Harwan si Helen. Mabilis din naman siyang lumapit doon para... Naririnig mo ba ako? Sumagot ka! Huwag mo kong intindihin. Unahin mo si Harwan. Magpahinga ka lang dito. Ako nang bahala sa isang yan. Ipapangako ko sa iyong ipapanalo ko ito. Maraming salamat, Ruel. Hoy! Ituloy na natin ang laban. Laban ito hanggang sa kamatayan. Yan. Ganyan ang gusto ko. Kayang sumabay hanggang sa huling hininga. muling tumindig ang pinuno ng mga aswang. Si Mang Ruel naman ay buong tapang ding humarap. Parang walang nangyari. Normal pa rin ang kilos ni Mang Ruel. Yun ay dahil mas gumagana pa rin ang anting-anting ng gamit niya. Naman yung ginagamit mo. Kahit na dumating sa puntong hindi ko na kayang lumaban, hindi pa rin ako susuko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Yan, ganyan dapat. Masarap kalaban ng mga kagaya mong pilit na lang nagpapakatatag. At ka na masyado kahit na hindi ko pa ginagamit ang tunay na lakas ng anting-anting. Anong sinabi mo? Nagulat ka ba? O nagsisisi ka na ngayon dahil hindi mo ko kagad pinaslang? Kaya humanda ka na ngayon! Biglang lumiwanag ng bagya ang anting-anting na nakadikit sa dibdib ni Mang Ruel. Nang mawala ang liwanag, napansin na lamang ni Harwan na kakaiba na rin. Naging dahilan naman yon para kay Mang Ruel na tuluyan ng tapusin ang pinuno ng mga aswang. Agad nitong tinagka sa leeg ang aswang na yon para makasigurong hindi na yon mabubuhay pa. Maraming salamat, Tulyan. Sa'yo rin, mahal ko. Natalo na natin ang pinuno ng mga aswang, mahal ko. Maraming salamat. Dahil sa'yo, makakapamuhay na rin ako ng payapa. Dahil sa'yo, ay magiging payapa na ulit ang mga baryo. Hindi lang dahil sa akin, dahil din sa iyo. Salamat, mahal. Ako ba hindi kasama dyan sa dahil-dahil na yan? Tumulong din naman ako Natawa na lamang si Mang Ruel at tinulungan ng makabangon ng babae. Inalalayan niya itong makatayo. Pagbalik nila sa loob ng baryo, patay na rin ang mga aswang. Pinagbababarilyo ng grupo ni Abel na siyang nakatulong sa kanila. Mang Ruel, nagawa na namin ang pinagagawa nyo. Wala na sila. Lagas na. Maraming salamat, Abel. Malaking tulong ang ginawa ninyo. Walang anuman. Para din naman ito sa kapayapaan ng baryo natin Itipon na ang mga bangkay at sabay-sabay silang sunugin. Ang kanilang aboy ibabaw natin sa lupa upang maging pataba. Wakas na ang karahasan. Tapos na ang panggugulo ng mga aswang. Malaya na tayo sa kapahamakan. Nagpalakpakan ng mga naroon. Pinagdiwang agad nila ang kanilang pagkakapanalo. Dahil sa tagumpay na nakamit nila, tuluyan ang kinilala ng mga tao si Helen bilang bukod tanging aswang na may busilak na puso. Mas lalo rin namang nakilala ang pangalan ni Mang Ruel. Marami na ang naniniwala sa kanya at ginawa na rin siyang opisyal na manggagamot sa baryong yon.
Ilang linggo ang nakalipas matapos ang pagkakapanalo nila, naging masigla na ulit ang kanilang baryo. Maririnig na ulit ang ingay at tawanan ng mga nasa bakuran kapag gabi. Wala na ring nababahalang maglakad ng mag-isa kapag kumagat na ang dilim. Tungkol naman sa pagiging pari ni Ruel noon, pinagtapat na rin niya yon kay Helen. Tinanggap naman siya ng babae. Tila hindi naging hadlang ang naging kasalanan niya noon para sila ay magmahalan. 3:00 ng hapon, nakatayo si Mang Ruel at Helen sa harapan ng simbahan. Nakangiti si Mang Ruel. Aminin man niya kasi o hindi, nasabik din siyang makita ang dating tahanan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang simbahan na yan ang pinagmulan ko. Minahal ko ang simbahan na yan na gaya ng pagmamahal ko sa sarili ko. Pero dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan kong umalis para sa kahihiyan at kaligtasan. Kung ano man ang naging dahilan kung bakit ka napaalis bilang pare, mahal pa rin kita. Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Helen, ayos lang ba sa'yo na hindi na kita mabigyan ng anak? Ano pinagsasabi mo? Para kang timang. Matanda na kasi ako eh. Alam mo naman, mahina na rin ang tuhod ko. Baka hindi pa tayo matapos atakihin na ako sa puso. Kahit wala tayong anak, ikaw lang ay masaya na ako. Masaya na ako sa ideyang kahit na isa kong aswang, buong puso mo akong tinanggap. Maraming salamat, mahal. Maraming salamat sa pagmamahal. Napangiti na lamang si Mang Ruel. Marahan niyang hinalikan sa labi si Helen. Halos magtatatalo naman siya sa sobrang tuwa. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakahalik siya ng babae. Para siyang nakalutang sa alapaap. Pansamantala siyang nawala sa sarili. Makalipas ang 1 buwan, ikinasal na sa West ang dalawa. Hindi man sila magkaanak dahil sa kanilang mga kondisyon, masaya pa rin namang nakapagsama ang magkasintahan. Naging mabuting may bahay si Helen. Hindi na mahalaga para kay Ruel na aswang ang babae. Dahil ang mahalaga na lamang sa kanya, kasama niya ito sa kahit saang hamon ng kanyang buhay. Sa ngayon, masaya na namumuhay si Mang Ruel at Helen sa kagubatan na malapit lang din sa kanilang baryo. Ang anting-anting naman na nagamit niya ay kusa nang nawala at nagbalik kung saan man ito nanggaling. Tila pinahiram lamang yon kay Mang Ruel para kalabanin ng mga aswang. Sa mga nararanasan ni Mang Ruel, marami siyang natutunan. Maraming aral ang humubog sa kanyang kaisipan at katauhan. Pero isang aral lang ang hindi niya makakalimutan kahit na kailan. At ito ay ang aral ng pag-ibig. Na walang pinipiling uri ang pagmamahal. Na ang tunay na nagmamahal ay hindi binabase sa panlabas na kaanyuhan. Ito ay binabase sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang nilalang. Wakas,